Praise, hallelujah. Sige, bago ka umupo, kamamay ka ng tatlong tao, sabihin mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Sige po, makakaupo na tayo. Praise the Lord. So this is the first, supposedly the first Sunday. But actually, nung nandito si Bishop, siya yung nagturo ng first. Sabihin mo, there is a power in first. Kaya kung merong bakante sa unahan mo, na mimiss mo yung power. Amen. Lahat ng bakante sa harap, upuan mo. No, upuan natin para hindi tayo sabog. Yung nasa likod pumunta sa harap. Ayan. Sige po. Lahat na nagmamahal kay Jesus, sumusunod yan. Yan, makikita ng Lord kung sino yung nagmamahal tota sa Kanya. Ang gaganda at mga guwapo naman ang nandito. Huwag kayong matakot. Hindi nangangain ang pastor nyo. Amen. Ayan, ang ganda nating tingnan, ano? May bungi pa ba? Occupy the space so that there will be matter. Matter is everything that occupies space and has weight. Okay. Let's see a video first. And this will going to give you some information about the parable of the wedding. Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet.' But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, 'The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find.' So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, 'How did you get in here without wedding clothes, friend?' The man was speechless. Then the king told the attendants, 'Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen.'" Praise God. Palakpakan mo nga, Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, you have been invited.
Noon yun. Pero ngayon, you are already a servant to serve God. Amen. Sino rito mga first-timer? VIPs. Taas nga ang kamay. 1, 2. Okay, sabihin mo yung katabi niya, sabihin mo, you are VIP. Because you are invited. So, marami ang nag-iisip na bakit sinabi ito ng Panginoon yung parable ng wedding about the king. It is all about the kingdom of God. Lahat tayo in-invite. Kaya yung sa last verse, many are invited, but few are chosen. And you are one of the few in 1 billion, 2 billion people dito sa mundo. Isipin mo, ilang ka o pang-ilang ka sa 2 billion na ang pangalan mo, nakita mo, nakasulat doon. 2.8 billion people. Tapos, almost 3 billion. Tapos yung pangalan mo, hinahanap mo. Ang tagal lumabas. Kasi, ikaw pala nauna. May mga nauunang nahuhuli at may mga nahuhuling nauuna. Kaya yung VIP na katabi mo, baka maunahan ka yan. Amen? Sa paglalakad sa Panginoon, we must understand na tayo ay hindi na slave. Tingnan natin ang sabi ng Panginoon, no? In John chapter 6, John chapter 15 ba yan? Okay. Ang father, nung mag-invite, no? Normally sa kasalan, ang iniimbita, una, ang nag-iimbita mga magulang, sila ang excited. Kaya ang makikita mo sa kasalan, yung tita mo, tiyo mo, yung mga hindi mo pa nakikita na madalas. Amen? Normally, kapag tayo umatin ng kasalan, no, kakasal yung mga pamangkin natin o yung mas bata sa atin, no? At in-invite tayo ng kanilang mga magulang, hindi tayo kilala kasi nag-abroad ka eh. Amen? At sa kasalan, ang normal na nandoon na number 1, no, yung mga kamag-anak ng magulang nyo, tatay o nanay nyo. Pagkatapos, hindi mo pa rin kilala yung in-invite ng tatay mo yung kanyang mga friends, all friends, ganyan. At kaya napupuno ang kasalan kasi yun ang mga unang invitees, hindi mo kilala. Ikaw na ikakasal, no? Few lang ang i-invite mo. Yung mga friends mo lang at saka yung mga yung relatives kasi kahit hindi mo imbitahan yan, no? Talagang pupunta yan eh. So, sa kasalan, ang tanging na diyan, yung talagang mga invited ng mga magulang natin. Kasi yun ang nirerespeto natin. Pero sa kasalang ito, yung mga tao na in-invite na nauna sa atin ay naging busy. Tanungin mo yung katabi mo, busy ka ba? Ba't wala kang kasama? Busy ba yung in-invite mo? O hindi ka talaga nag-invite? So anyway, hindi na tayo yung ini-invite, no? Ito yung sinabi ko last, hindi na tayo dapat ini-invite. Bakit? Kasi ikaw na yung nag-i-invite. Kita nyo yung John chapter 15, verse 16. Basahin nyo nga.
Sa 15 mo muna, sa 15. John 15:15. Want to go. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Verse 16. You did not choose me, but I chose you, and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Amen. So, hindi ka na yung ini-invite. Hindi ka na servant din. You are a friend of Jesus Christ na lahat ng sikreto ng langit ay iyon ang mararanasan. Amen? Ano yung sikreto ng langit? Ang sikreto ng kingdom, no? Kaya si Jesus Christ nagpapahayag sa parable because it is only for those who are chosen. Kasi maraming tao eh. Kung lahat maintindihan ang mensahe para sa mga pinili lang ng Diyos, lahat siguro magre-repent. Lahat makakapasok sa langit. Yung 3 billion no, na mga tao ngayon, walang maiiwan. Pero ang kalooban ng Diyos, yun lamang mga nagmamahal sa Kanya ang makapapasok sa langit. Kaya sinabi niya, unless a man be born again, you cannot enter the kingdom of God, or you cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. So, born again is not na mamamatay ka tapos sabihin mo, pagpatay ko, makikita ko ang Lord. No. Sabi niya ng Bible, you must be born again. Ibig sabihin yon, hindi ito magko-compromise o walang compromising doon sa kanyang sinalita na may grace naman ang Lord eh. Magtatampisaw muna ako sa kasalanan. No. Ang grace period na binigay sa atin ng Lord ay hanggat hindi mo naiintindihan ang kanyang salita. Kaya nga, sabi rito sa John 15, no? Oh, okay, verse 12. Pakibasa nyo nga. One, two, three. My command is this, love each other as I have loved you. Sino rito mga kinasal na hindi niya minahal yung kanyang nakapartner? Taas nga ang kamay. Nagkamali lang. Di ba nung bago pa nga lang kayo ikasal, nagliligawan kayo, panay ang I love you mo? Amen. So, ibig sabihin, yung kinasal, nagmahal. And that is what the Bible said. My command is to love each other as I have loved you. Ang unang nagmahal sa iyo, kaya ka pinili, ay ang Father, ang Ama. At in-invite ka na ikasal ka doon sa kanyang pinadala ritong anak. The one and only begotten Son. Kaya kapag tinanggap mo siya sa iyong puso, inibig mo siya, magiging tahanan ka niya dito pa lamang sa lupa, kagaya ng sa langit. Hindi ka na sasabing, nahihirapan na ako rito sa mundo. Magpapakamatay na ako para makita ko na ang Lord. Hindi ka tatanggapin doon. Kasi hindi mo pa totoong nakikilala ang ikakasal sa iyo. Once na inibig mo siya,
inibig mo ang kanyang salita, ang pag-ibig na yon dito sa puso, magkakasama kayo habang buhay. Amen? Wala nang makapaghihiwalay sa iyo. Kasi ang salita ay mabubuhay sa atin. Amen? Kaya ang salita, hindi mo kayang talikuran. Bakit? Nasa sayo na eh. You are the living Bible. You are the living Word. Amen? Hindi ka na maghahanap ng ano pa, kundi ang hahanapin mo, yung makakaunawa din sa salita. And this Word that became flesh will bring the glory of God unto everyone. John 1:14. Basahin nyo nga. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Praise the Lord. Pwedeng ano yung background para maliwanag. Blue color lang yung background. So, yung Word naging flesh para yung glory ng Diyos makikita sa iyo. Tingnan mo yung katabi mo. Nasa kanya ba yung glory? It is the fruit of the Holy Spirit. Kaya yung fruit makikita sa inyo. Ano yung fruit na yun? You have love, you have joy, you have peace. No? Hindi yung isda, ha? You have peace. Andun yung glory ng Lord. Full of grace and truth. Walang kasinungalingan. Bakit? Kapag masaya ka, hindi ka pa pwedeng ngumiti. Ay, pag malungkot ka, hindi ka pa pwedeng ngumiti. Ang laki-laki ng problema mo, nakaganyan ka. Hindi, magmamanifest yan sa itsura mo. Kahit anong makeup ang ilagay mo dyan. Nag-away kayo ng boyfriend mo, nag-iniwalay ka ng asawa mo, aba, hindi pa pwedeng nakaganyan ka. Huh? Amen. Iiwas ka sa mga tao. Bakit? May manifestation doon sa loob mo. And the glory of God is not there. Kaya ang fruit ng Holy Spirit, kahit na anong galit mo, naka-smile ka pa rin. Kahit may gera dyan sa, nagsusuntukan na sa MRT, yung mga tao, ikaw, may peace ka pa rin. Amen. Amen. Ganoon yung may Holy Spirit sa loob. Hindi ka makikisali sa mga away dyan. No? Ginagalit ka, okay lang. Magalit kayo kung gusto nyo. Basta ako, mayroong gentleness, goodness, kindness, faithfulness, self-control. And without this, there is no such law. Kaya hindi ka magkakaroon ng kalungkutan dito sa mundong ito. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may glory. Amen. Nakikita ba si Jesus diyan sa kanya? So sabi ni Jesus nga, no? The greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Ye are my friends if you do whatsoever I command you. So kapag sinusunod pala natin ang commandment ng Lord, ng Diyos, andoon si Jesus sa atin. Kasi si Jesus, sinunod niya lang ang sinabi ng Ama. Wala siyang ginawa rito sa mundong ito nang hindi sinabi ng Ama. Kaya nung siya ay pinakasal sa atin, no? Wala kang kasi sumusunod lang si Jesus. Kung magsasabi ka ng yes, sino rito nagsabi ng yes? Ha?
Pero hindi alam ang tanong. Sinabi lang, I love you. Yes. Yes na yes. Nagkakaunawaan na. Antayin niyo namang sabihin o tanong kayong, do you love me? Amen? Anong sasabihin niyo? Ay, saka na lang. Bata pa ako. Di ko pa alam yan. Nagpakipot, ayun. Pumunta sa iba. Nung makasal, nalungkot. No, when Jesus asked you, do you love me? It came from the Father. Gusto kanyang pakasalan dahil pinadala siya rito ng Ama para maging kapiling natin dito sa lupa at kagaya ng pagpunta natin sa langit. Amen? Remember the one hung on the tree? Sabi niya, Jesus, kapag naghahari ka, alalahanin mo ako. And he answered, sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Sinagot agad siya ni Jesus. Bakit? Naunang nagmahal si Jesus sa kanya. Kaya siya namatay, nakapako sa krus. Kasi that is the proof na ang buhay niya ay para doon sa kriminal na nagsabing, pagharian mo ako. Ganyan ba yung sinabi niyo kay Jesus? Lord ka, Savior ka, pagharian mo ako. Let thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Kaya ka naging Kristiyano. The true Christian gave his life, earthly life, here on earth, and receive another life, which is in heaven. Dito pa lamang sa lupa, may transition. Noong kinasal ka sa salita ng Diyos, sabi sa John chapter 14, verse 23, ang Lord na ang maninirahan sa iyo kasama ng kanyang Ama. Mamahalin tayo ng Ama. Luke John chapter 14, verse 23. Basahin nyo nga. Want to go? If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Kaya naman sa John chapter 15, verse 13, basahin nyo yung John 15, verse 13. Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friend. 14. You are my friends if you do what? You are my friends if you do whatsoever I command you. Verse 15. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known you. And verse 16. You did not choose me, but I chose you, and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. See? Hindi mo pinili na nandito ka ngayon. Amen? Pinili ng Lord na imbitahan ka. Kaya ka nandito. At pinakita niya ang pagmamahal niya sa inyo. Isipin mo, 100 or nasa 800,000, no? Yung registered na OFW
overseas Filipino workers dito sa UAE. Among the 800,000, ikaw, isa sa mga sinabihan ng Lord. Pumunta ka roon para marinig mo ang kanyang salita at malaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ka marunong magmahal, minahal ka ng anak. Amen. Kahit na punong-puno ka ng galit or hindi ka na maniwala sa tao na nagsasalitang I love you dahil meron kang mga nakaraan, no? May mga pinagdadaanan ka, sabi ng Lord sa'yo, I love you dahil mahal ka ng Ama. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Ganyan ang gusto niya, magmahalan tayo. Amen? Kaya naman yung pagmamahalan ngayon, no, na nararanasan natin, it is only temporary. Yung eternal love ay dapat nating matutunan. And I want to congratulate nga pala lahat ng gagraduate ng PD1. Powerful Discipleship. Kasi sabi sa Matthew 28, verse 19 and 20. Basahin nga natin. Disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. So, tandaan nyo ito, mga graduates. This is the beginning of your journey. Kaya, ang papatay sa Kristiyano, walang iba kundi ang naturuan ng mag-disciple. Amen? At hindi ginawa yung pinagagawa sa kanya ng Lord. Ano yon? Go ye therefore and make disciple. Discipleship is what Jesus did in 3 years. 3 years lang nag-disciple siya. And after that, umalis siya para siya mismo ang bumalik sa magdi-disciple sa iba. Kaya nga, sabi niya, I will make you, the Father and I will make you a resident. I will live into your body. And John 14, verse 13 and verse 14, ask anything in my name, I will do it. Kaya hindi ka mahihirapan sa pagde-discipleship kasi siya mismo nagsabi, ask anything in my name, I will do it. And in Matthew 28 verse 20, I will be with you up to the end of the age or up to the end of the world. So, hindi mo problema kung paano ka magdi-disciple. Meron na tayong pattern. Amen? Ang poproblemahin natin kung paano tayo susunod after learning discipleship. Kasi umalis si Jesus, pero bumalik siya after 3 days para ipakita sa atin na tayo ay mga ikinasal na sa Kanya. Amen. At lahat ng asawa ni Jesus Christ, kung ano yung pinagagawa ng Ama, gagawin mo rin. John chapter 20 verse 21, nung bumalik si Jesus after 8 days, and read it. Want to go? And Jesus said, peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you. So yan yung sinabi ni Jesus when He become resurrected body. Hindi na siya yung natural body of in flesh, but He speak about the
himself about the glorified body. Amen? And verse 22, ano sabi roon? Want to go? And with that he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Now receive the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit, if you receive Jesus Christ as your lover, then mananatili na yan. Di ba pag mag-asawa na, magkasama na kayo sa isang bahay? Pero kay Jesus, kasama nyo Ama at saka yung Holy Spirit. If you love me, the Father will love you. Kasi sa kaharian na ng Ama, ikaw ititira. Ano yung kaharian ng Ama? Lahat ng merong siya na ginawa dito sa mundo, kasama mo siyang mag-i-enjoy. Amen? At yung mga ari-arian ng mundo rito, lahat yan para sa iyo. Hindi yan para sa mga tao na nagpagawa niyan. Inutusan ng Ama, sabi niya sa hari dito, magpagawa ka ng Burj Khalifa para sa mga OFW ng galing Pilipinas. OFW nga Overseas Foreign Workers galing Pilipinas. Amen. So pinaggawa yung Burj Khalifa, Burj Al Arab, lahat ng Burj dito sa mundo, pinagawa ng Diyos. Inutusan yung mga hari para ma-enjoy mo. Amen? Kaya kapag kayo nagtatrabaho sa mga mall, no? Sa mga matataas na mall dito, magpasalamat kayo sa Diyos. Kasi pinagawa yan para ma-enjoy nyo. Hindi ma-endure. Kaya huwag kayong magre-reklamo kung mahaba oras. Sabihin nyo sa amo mo, "Amo, dagdagan mo pa yung oras ko." Kasi na-enjoy ko yung pinagawa ng hari, ng mga hari para sa akin. Huwag kayong magre-reklamo. Amen? Na natatraffic kayo. Pinagawa yung metro na yan, no? Though maraming tao sumasakay, enjoy nyo lang. Amen? Lalo na kapag may nakatabi kayo, bagong ligo kayo, no? Nakataas na ganyan, enjoy nyo lang. Libre ang hangin. Amen? So, wag tayong magiging reklamador. Pasalamatan natin ang Lord. Lord, yung iba, nagdadrive, ako, sitting pretty. Ang haba pa ng sasakyang pinagawa mo sa akin. Ang hirap kayang mag-drive. Akala nyo? Nung ako nagdadrive pa noon, pamula rito hanggang Abu Dhabi, no? Sa border ng Saudi, bumaliktad yung sasakyan ko ng 4 na beses. Kasi sa pagod at sa biyahe, sa haba ng biyahe, na inantok ako. And glory to God, meron tayong Diyos at mga anghel na nagliligtas sa atin. So, ang gusto ko lang paalala sa inyo, whatever you do here on earth, i-enjoy nyo. Amen? Yung natutunan natin sa powerful discipleship, i-review nyo ng i-review araw-araw para magkaroon ka rin ng disciple araw-araw. Like Jesus Christ, He walked in this world by the Word of God. Kung wala kang Word, wala kang madi-disciple. Amen? Kung si Jesus hindi nagme-meditate ng Word araw-araw, wala siyang madi-disciple. Even the 70 disciples who live her or him. Iniwanan siya ng 70 disciple dahil hindi siya naintindihan. Kailangan kainin nyo ang katawan ko, inumin nyo ang aking dugo para kayo magkaroon ng bahagi
sa aking kaharian. Hindi siya naintindihan o naunawaan ng kanyang mga disciple. Kaya kailangan, while we are here waiting for the second coming of the Lord, kung hindi ka pa nakakapag-aral ng discipleship, sabihin mo sa iyong mga leader, gusto kong matuto at gusto kong malakaran kung ano yung nilakaran ng ating Panginoon dito. Today we will going to celebrate this day for those people na nakatapos ng 8th lesson ng PT1. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa buhay nila. And I do believe, kapag may urge kang ganyan, no, maghanap ka ng leader, sabi mo, pwede mo ba akong i-disciple? Kasi gusto ko rin na maranasan o matutunan kung ano ang ibig sabihin ng discipleship. Hindi lamang yan lesson. It is more about the Word. The Word should become flesh and dwell among us. Kaya hindi ka na magkakaroon ng struggle on how to follow and obey the Word of God. Amen. So, the wedding, no? Iaano ko ito sa susunod na next Sunday kasi 1 month naman tayo. Marami pa tayong gagawin about the month of June. Bakit ko inano itong wedding banquet? Kasi sabi ng Lord sa akin, I want you to feel every gap in this room. At gusto ng Lord, meron pa tayong bagong room na pupunuin. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka bang maging friend ni Jesus? Hindi ka na servant. You are already a friend of God. Amen. So, many are invited but few are chosen. And you must be glad because you are the one of the few among the many. So, let us all stand at magpe-pray na tayo. Amen.